Maging alerto sa mga scammer, lalo na ay ngayon po ay magpapapasko na, di ba? Dumami raw ang bilang ng mga nabibiktima ng call scam na gumagamit na raw ngayon ng artificial intelligence. Ang kanilang modus, alamin po sa balitang hatid ni Oscar Oida para wag maging biktima. Taong 2024 nang makatanggap umano ng tawag ang negosyanteng si Cassie mula sa nooy inakala niyang representative ng kanyang bangko. Tinanong nila sa akin, are you this person? Ikaw ba ito yung pangalan mo, ganyan. And then sabi ko, yes. Doon ako nagkamali na sinabi ko, yes. Sabi ko, yes, how can I help you? Meron po kayong rewards. Sabi ko, okay, great. At that time, I was going to travel. So sabi ko, pwede ko ba i-convert yung rewards ko? Tapos tama, alam nila kung magkaano yung rewards ko and convertible talaga siya at the time. Pero paggising na lang daw niya kinabukasan. Nakita ko na lang na my bank account was wiped out. So, and even my credit card had transactions. So if I'm not mistaken, mga hundreds of thousands din siya. Isa lang si Cassie sa dumadaming bilang ng mga nabibiktima ng tinatawag na call scam na ayon sa Global Anti-Scam Application na Who's Call ay tumaas ng 78% third quarter ngayong taon. Mula sa 34,000 scam calls nung nakaraang quarter, lumobo daw ito sa mahigit 62,000. Kasi nag-migrate na sila from text messages, mas madali na nga ho talaga yung calls. Even calls are now prompted by AI kasi. So the introduction of AI in scams has really changed the landscape of scams really pagdating sa quantitative approach. Ibig sabihin, mas marami na pag halimbawa nasa isang area ka, mas maraming magte-text kasi pa isa-isa magte-text natin lahat. With AI now, it can be automated. Mas madali rin daw matrap ang mga tao sa mga tawag na kapag nagpanggap na lehitimong promo ng mga bangko gaya ng credit card upgrades. Pero kaya naman daw ma-detect ang mga ito. They will ask you to verify your identity. Okay? Tandaan niyo po, pag sila yung tumawag, you're not obligated to give your name. Pwedeng nilang tanungin ano yung credit card number mo. Sasabihin nila, para po makasiguro ako, padadalan ko po kayo ng verification code. Yung verification code na yon, 4 or 6 digits yan. Pag binigay nyo na yon habang kausap pa kayo, ginagamit na yung credit card nyo or na-transfer na yung pera nyo sa debit card nyo. Yung 4 to 6 digits na yan po yung OTP. Bumaba naman ang mga scam texts ng halos 42%, senyales na mas maingat na ang mga Pinoy sa mga text na may kahina-hinalang link. Pero ngayong papalapit na ang Pasko, asahan na daw ang muling pamumutik-tik ng mga scam. We can almost predict na because of yung mga bonuses, so maraming financial scams, maraming mga discounts kunyari, mga loans kunyari. And because of yung medyo malalamig yung mga Pasko, so we can also predict yung mga love scams papalo rin. Kung may na-encounter kayong scam link o tawag, pwedeng isumbong sa Scam Vault PH, ang online reporting hub na katuwang ng CICC at PNP. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.